Na-impeach na si Sara Duterte. Alam mo, hindi ko na-realize na aabot tayo dito at akala ko talaga aatras yung ating Kongreso sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte sa lahat ng mga katiwalian na nagawa niya. Pero nabilib ako dahil hindi sila natakot sa pag-rally ng INC at pagtulak ng INC at pagpuwersa ng INC na hindi matuloy itong impeachment. At dahil dito, nagkaroon ako ng pag-asa na ang ating Kongreso ay hindi pumapayag na pinapuwersa ng kahit sinong grupo o religious groups na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa ating mga mambabatas. At saludo ako sa ating Kongreso na nagkaroon sila ng lakas loob na gawin to at hindi lang yon. Yung pagka-impeachment na kay Sara Duterte ay more than one-third of the Congress. Kasi ang kailangan lang naman para ma-impeach ang isang vice-presidente is one-third of the lower house or Congress, which is around 100 votes. At VP Sara got impeached with more than half of Congress signing the impeachment complaint. At para sa mga may hindi alam o hindi sigurado kung ba't na-impeach si VP Sara, ito ay dahil sa lahat ng mga nakita ng katiwalian na ginawa niya pagdating sa kanyang budget bilang Vice Presidente at bilang DepEd Secretary. Ang pinag-uusapan natin ay hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon. At nakita natin kung paano niya inabuso yung sistema at kung paano pinakita na wala siyang pake sa ating mga batas, sa ating konstitusyon at wala siyang pake kung paano gastusin yung pera na yan. Walang accountability whatsoever, walang transparency at hindi lang yun, halos bastusan na talaga yung paggawa ng mga fake receipts na yan at kung kani-kanino kaya napunta yung pera na yon na milyon-milyon na dapat ginagastos sa tamang paraan. At idagdag mo pa doon yung kanyang pagbabanta sa buhay ng ating presidente at ng ating Speaker of the House at yung First Lady. Ngayon, wag pa tayo masyado may excite dito sa pagsubmit ng impeachment complaint na to sa ating Senado dahil unang hakbang pa lang to sa proseso ng impeachment. Ngayon, ang problema naman natin ay sinabit na sa ating Senado kaya lang nag-close sila ng session na hindi pinag-usapan itong impeachment complaint na to. So, ibig sabihin nito, kung walang gawin ng ating Senado, June 2 pa bago nila pag-uusapan itong impeachment complaint at gagawa ng impeachment court. Ngayon, pwede din naman mapaaga ang pag-uumpisa nitong impeachment court na to kung itatawag nating Senate President yung ating mga senador para magkaroon ng session para pag-usapan itong impeachment complaint. Ngayon ang tanong natin dito, gagawin ba nila yan o hindi? Hindi ko talaga alam. Dahil sa totoo lang, nakakadismaya talaga yung ating Senado. Nakakawalang ganang pakinggan at panoorin ng ating mga senador. Dahil karamihan sa kanila, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho at ang kanilang mandato. At mukhang kadalasan na nangyayari sa ating Senado ay pamumulitika lang at pagpoprotekta ng kanilang mga sariling interes. At mukhang hindi yung ating bansa ang una nilang pinoprotektahan at hindi yung konstitusyon natin ang una nilang binabantayan. Kaya para sa akin, hindi ko talaga alam kung ano mangyayari dito dahil wag natin kakalimutan na dahil unang hakbang pa lang tong pagfa-file ng impeachment complaint na to at pagdala sa Senado, kailangan ang Senado ang magko-convict o hindi magko-convict kay VP Sara. At paano mako-convict si VP Sara? Kailangan out of the 24 senators, 16 of them have to vote to convict. At doon mukhang magkakaroon tayo ng problema. Dahil pag tinignan mo ang ating mga senador, yung mga political alliances nila at ang mga loyalty nila ay hindi sa ating bansa, kundi sa mga Duterte o kaya sa mga Marcos. Kaya sana lang talaga maalala ng ating mga senador na ang kanilang mandato at ang kanilang tungkulin ay para sa Pilipinas. Hindi po sa isang political party o hindi sa isang individual o hindi sa isang pamilya. At sana talaga magdesisyon sila base sa ebidensya na makikita nila at hindi dahil sa kanilang political alliances. Dahil kung tinignan mo lang based on political alliances at alam naman natin itong impeachment trial na to is a political trial. Kaya doon ako nababahala. At doon ako nag-aalala na makakalimutan ng ating mga senador na bago sila maging loyal sa kanilang mga kaalyado, maging loyal muna sila sa ating konstitusyon at sa Pilipinas. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga magiging prosecutors para sa kaso na to. Ang prosecution team is an 11-member team. At yung 11 members na to ay galing sa ating Kongreso. Sila ang magpepresenta ng mga ebidensya para makonvict si VP Sara. At ang ganda ng composition netong 11-person na prosecution team na papadala ng ating Kongreso.
Unang-una ando doon si Congresswoman Jinky Luistro. Sa mga may hindi alam, isa po tong matinik na nag-i-interpolate during the Quadcom hearings at saka yung hearings on public accountability with regards to VP Sara's funds. Tapos ang isa pa doon na magaling ay si Congressman Acop. Si Acop ay isang matinik na investigador. At ando doon pa yung isa sa mga young guns ni si Rog Rodriguez. Plus, andun din si Representative Keith Flores at ito ang buong listahan ng mga iba't ibang mga ipapadala ng ating Kongreso para sa impeachment trial na to. Kaya mukhang malakas itong prosecution team na to at sana makapagbigay sila ng malakas at matibay na ebidensya para ipakita sa ating mga senador kung bakit kailangan makonvict si VP Sara. Pero tingin ko ba makokonvict si VP Sara o hindi? Sa totoo lang, hindi ako umaasa na mangyayari yun. Dahil nakikita nga natin yung mga ibang senador natin ay mukhang walang pinaninindigan. O kaya kung may pinaninindigan sila yung kanilang sariling interes at yung interes ng kanilang mga kaalyado. Yun lang. Pero malay mo, anything can happen. So ano ba mangyayari una kung makonvict nga to si VP Sara? Kung makonvict to si VP Sara, matatanggal siya sa pwesto at hindi na siya pwedeng tumakbo for public office forever. Ngayon, kung hindi naman siya makonvict, anong mangyayari? Lahat ng mga DDS vloggers at troll army nila ay magsa-celebrate at ikakalat na tignan mo, inosente si VP Sara dahil hindi siya na-convict at ibabato nila yan at isasampal nila yan sa mukha ng buong Pilipinas at ipapalabas sila na political persecution to at si Sara ay isang naging biktima at walang katotohanan yung mga ginawa niyang kasalanan at pag-aabuso ng budget ng Pilipinas. At yun ang nakakatakot doon. Kaya kahit na anong mangyari sa impeachment trial na to, kailangan matalas ang ating pag-iisip at huwag tayong papayag magpabudol. At alam na natin kung ano yung gagawin ng mga DDS troll na to. Kung paano nila ipapalabas yung impeachment trial pag hindi na-convict si VP Sara. At inuunahan ko na kayo lahat para alam nyo kung ano yung pwede mangyari kung ma-convict o kaya kung hindi ma-convict ito si VP Sara. Para handa na kayo at hindi kayo mabudol at hindi kayo madala sa dami ng mga troll army na bayad na magpapakalat nitong fake news o misinformation na ipapalabas sila na walang kasalanan si VP Sara. At para sa ating mga ordinaryong Pilipino, sana talaga magkaroon ng hustisya para sa ating bansa. Sana talaga umaasa ako na ating mga senador ay magkaroon ng konsyensya at magkaroon ng tamang integridad na hindi nila palalampasin itong mga ganitong katiwalian at ganitong pag-aabuso ng kapangyarihan ng ating mga liderato. At hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa. At naniniwala ako na lalabas ang katotohanan at sana talaga mabuksan nila ang kanilang mga mata at kanilang isip at gawin ng tama para sa ating bansang Pilipinas.